Medyo hapon na nung naisipan kong banlawan to mga damit na nilaban ko kagabi. Kasi nga nakatulog ako. Dito na rin pala naisipan pumunta sa ilog kasi malinis at malakas yung tubig dito kasi kababaha din lang naman. At saka isa pa po, sobrang dami kong labahan kasi hindi ako napaglaban ng 3 araw. Yun, 3 araw. May tubig naman sa bahay pero ayoko kasi naghihintay nun nasa planggana, ganun. Saka mas gusto ko nga dito kasi sobrang lakas ang tubig, saka malinis pa kasi kababaha din lang naman talaga dito. Tinapag ko na nga yan dyan at babanlawan ko na din muna bago ko pukpukan. Kung nakikita niyo yung pang daladala ko kanina, yung parang papalo-palo na yan, yung pampukpok din sa bumensya, ganun. Napapansin ko nga medyo nagiging boring na rin talaga yung mga nagiging video ko previously kasi kung saan nyo ako mas naiintindihan, doon ako. Sino ba naman para hindi mag-adjust sa inyo, di ba? Para sa akin di lang naman medyo boring kasi baka hindi lang din ako nasanay kasi yung mga nakaka-video ko sobrang iingay talaga. Pero okay din lang naman yan kasi at least naiintindihan nyo ako, di ba? Ang ginagawa ko pala dyan na inaalaman ko muna lahat kasi mamaya pagkatapos ko saka ko pupukpukan yung daladala ko kanina. Mukha lang din ako hindi sanay maglaba dyan pero sanay na sanay po ako kasi bata pa lang ako naglalaban ako. Kumuha na rin pala ako ng bato dyan kasi kanina pa akong ngalay na ngalay sa pagkakaupo ko doon. So yung bato nga yung kinuha ko para hindi ako mabasa, ganun. Kasi nga sobrang lamig din ng tubig dito. Yung sinasabi ko nga pala na dati pa lang ako na naglalaban ng mga damit ko kasi dati pa lang po talaga ako na naglalaban ng mga ari. Kasi nga po simula nung natuto ako maglaba, hindi ko na pinalalaban kay mama kasi sobrang dami din naman mga labahan kay papa, saka yung sa maliit naming mapamangkin, ganun. Siguro po ang edad ko na yung mga 7 years old yun at hanggang ngayon ako na naglalaban ng mga damit ko. At saka pa po ako din kasi umasa kay mama yung mga kaya kong gawin, ginagawa ko na. Shoutout sa mga kabataan dyan, manong ulam. And saka isa pa, maaga din talaga kami magkakapatid natuto sa mga responsibilidad namin sa buhay. Yun, no? Gaya ho na rin paglalaba, pagluluto at paglilinis sa bahay. Sa pagluluto naman po ng kanin, natuto ako magluto, maybe I was 5 years old, ganun. At hanggang ngayon po ako pa rin nagluluto sa bahay ng kanin, ng ulam, mga ganun. Kasi nga, sobrang bawas na rin yun sa mga trabahuhin ni mama. As long as na kaya mo, gawin mo na para hindi nila gawin, diba? Sa mga kabataan naman ngayon na medyo tamad sa mga ganyang bagay o mga gawaing bahay, sa paglalaban ng damit, mga ganyan. Hindi ko sila sinisisi kasi, diba? Baka naman kasi yung mga magulang nila sobrang sisipag, sobrang responsible, ganun. Kaya halos sinasambutan nila lahat ng mga gawain mo, paglalaba mo, kahit kaya mo nang gawin, ginagawa pa rin nila. Pero hindi naman tayo lahat, di ba, may mga ganung magulang. Kaya sorte kayo kung may mga ganung kayong mama or papa. Hindi ko to sinasabi dahil hindi ni mama nagagawa to mga gatong bagay. Kundi dahil ibig sabihin ko, hindi tayo pare-parehas. Kaya kung masipag o ganun yung mga magulang mo, tulungan mo na. Ibig sabihin ko, kunin mo na yung mga bagay na kaya mong gawin. Ganun naman dapat talaga sa isang pamilya, di ba? Kung may mga kaya kang gawin, gawin mo na and tulungan mo pa sila. Suggestion ko lang naman to, magkakaiba naman kasi tayo ng pananiniwalaan and pananaw, ganun, di ba? Saka kasi isa pa, bumabase lang naman ako kung saan ko mas nakikita yung pamilya ko o pamilya namin na nag-i-improve. Medyo nag-i-improve, ganun. Dun nga sa pagtutulungan. Saka isa pa, yun din kasi yung pananaw ni mama na kapag may bumagsak na isang pamilya o kapatid, itulungan. Saka syempre, hanggat maaari, iwasan natin yung pag-away-away para hindi nakakasira ng desisyon ng isa't isa. Pero hindi rin talaga may iwasan niya kasi may mga pagkakataon na mayroong hindi pagkakaintindihan, ganun. Pero kapag napag-uusapan naman, naging okay din naman, di ba? Tapos, mas maganda rin kasi sa isang pamilya is mayroong kayong magandang komunikasyon. Di ko na nga din alam kung pagbabanlaw pa ba to ng mga damit o pagkikwento ng buhay. Para sa akin kasi mas okay din talaga na nagsishare ako ng mga ganito. Tapos na rin nga ako sa pagbabanlaw kaya umuwi na rin ako kasi medyo hapon na rin. Di ko nga alam kung bakit mas bumega to kaysa kanina. Baka dahil hindi ko napiga na maayos. Liligo pa nga po sana ako kaso wala naman ako dalang pantuyo sa katawan. Hindi ako sanay ng ganun. Yun lang po. Bye bye.